Good morning sa lahat. Today we will be dissecting the Securities and Exchange Commission's revocation order sa license ni New Sitaw Corporation. Pero bago po ang lahat ay let's review first kung ano ba si Sitaw. Sitaw is a hybrid e-commerce platform. Siya po ay isang sporting goods marketplace from the viewpoint ng USEO customers. Sa mata po ng mga sellers, siya po ay full-service dropshipping platform. Meron din po siyang affiliate system from the viewpoint of new sellers. Kasi yung mga naunang sellers na nagiging expert na sa pagpapatakbo ng negosyo with Sitaw, nagtitrain po sila ng mga bagong sellers for additional 3% sales profit commission from Sitaw. Yung 3% po, hindi po yan manggagaling sa kanilang mga affiliates. Ang titingnan lang ni Sitaw kung magkano yung profit ng affiliates ni seller, tapos doon niya kukunin yung numero equivalent to 3% at yung actual na pera representing 3% sales profit commission ay manggagaling sa bulsa ni Sitaw. So wala pong effort from other people just by merely putting money with Sitaw o doon sa virtual wallet balance sa account ng seller. So walang effort. Hindi kagaya doon sa mga pyramid scheme o Ponzi scheme na maglagay ka lang ng pera as part of your registration. Tapos kung may makukuha ka na downlines, a portion of their money goes to you. Some other portion po ay aakyat pataas. So yun po yung original context po ng effort from somebody other than the seller. So Ponzi po siya kasi over time, pag na-exhaust na yung market, wala nang sasali, yung last downlines, wala nang kukunan ng pera. Hindi po yan ganito sa Sitaw kasi may product si Sitaw. And we will explain it later, yung mga detalye. Para po sa kabuuang explanation kung ano si Sitaw, marapatin lang pong panoorin yung naunang video. Sa viewpoint po ng manufacturer suppliers ni Sitaw, siya po ay wholesale buyer o bulk buyer. So Sitaw is enjoying deep discount na naka-reserve sa mga wholesale buyers. Hindi po kagaya ng mga reseller lang or retailer, maliit lang ang discount dyan, but enough to sustain the business din. Pero dito kay Sitaw, malaki yan ng discount dito. Bakit siya hybrid? Ito po yun, innovative, integrated inventory, marketing, logistics, and customer support systems. Pinag-iisa niya sa kanyang platform. So, ang isang seller hindi na kailangan mag-maintain ng inventory, hindi na niya kailangan magbayad sa marketing, hindi na niya kailangan kontakin yung logistics, at hindi na rin kailangan na mag-monitor siya sa chat box kasi meron na rin kasamang customer support si Sitaw. So, ang cost nito lahat, integrated inventory, marketing, logistics, and customer support, nandun na sa presyo ni Sitaw sa kanyang product that is being sold to the seller. At yung seller naman, bibilhin niya kay Sitaw yung product na yon at a discount compared to what the customer abroad is paying. So yung discount na yon, yun ang magiging profit ng seller. So yun po yung mechanism ng Sitaw business. Now, ang SEC po ay gumagawa ng sariling senaryo na ito ay investment
scheme. Tapos yung scheme nag-slide into scam, investment scam. So titingnan natin kung ano ang ebidensya ni Securities and Exchange Commission to support that allegation, that supposedly justification for its issuance of the revocation order na nag-cause ng malaking problema sa sitaw sellers. Hundreds of thousands of sitaw sellers. Hindi lang po kami 1,000, 2,000, 3,000. Sa published claim niya na umabot kami at least 200,000. Ang estimate natin nasa 100,000 lang. Conservative lang tayo. Pero kahit 100,000, yung isang information galing sa YouTube video, 3,000 lang yung nakalist doon sa gustong magreklamo, gustong mag-claim. 3,000 pa lang yung nag-submit ng ebidensya, snapshot sa kanilang platform wallet, virtual wallet sa account nila. Out of the 3,000 po, umabot na ng 1.5 billion piso yung amount na nandun. Yung puhunan sa kakita ng sellers, 3,000 sellers. So, can you imagine if the accurate yung estimated natin? 100,000. Can you imagine kung tama yung kay sitaw na 200,000 sellers? Malaki pong pera yun. Kaya hindi basta-basta ang gagawin ni sitaw is paisa-isa yung pagsuli ng pera. Kailangan talaga automated din. Machine-to-machine transaction linked to the bank through an API. So, ganun po guys. We will proceed to the dissection of the Securities and Exchange Commission's revocation order. Ito po yung revocation order na galing sa Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission. Ito po ay in-address sa New Sitaw Corporation as well as kay Sitaw Information Technology OPC. Now, discuss muna natin tong OPC na to. Sitaw Information Technology OPC, ito po yung unang ni-register supposedly ni Sitaw. Ang complication po dito, si Mr. Jason Corono Clidoro is registered as the sole stockholder. So whatever problem this company has, wala pong magagawa dito si New Sitaw Corporation kasi every corporation po ay hiwalay, distinct from one another. Hindi po pwede na isarado to ni Sitaw kasi sole stockholder nga si Clidoro. Ang problema, hindi na rin masasarado ni Clidoro ito dahil siya ay wala na sa mundo na ito. So naintindihan niyo yung complication. Palagi itong sumasama pag may issue sa Sitaw, sumasama itong OPC na ito. One person corporation. Now, dito sa naunang description, kasi minention ito ni Sec, kasi meron siyang narrative na gustong i-paint, i-picture sa ating mga pag-iisip. So, ito yung registration and this is actually the reason why tinerminate nila si Clidoro. Tinanggal nila ito. Kasama na yung abogado na sumulat nito. And of course, pati na rin yung programmer kasi hindi na kumpleto ang design. Hindi nila nagustuhan yung design, masyadong simplistic. So over time, nag-improve. Nung pinalitan na lahat ito, yung CEO, supposedly si Clidoro, yung abogado na nagsulat nito, nag-submit sa incorporation paper na ito na naka-OPC lang. I think they were trying talaga na gamitin lang yung puhunan ng mga Chinese, ethnic Chinese sa Malaysia
para ito ay mapasa kanila, sole stockholder. Ibig sabihin, magbubuhos man ng puhunan dito yung mga Chinese na yun. Hindi sila makinabang ng husto kasi hindi naman sila stockholder. Ang may-ari, isang tao lang, one person corporation, at itong si Clidoro. Anyway, ito po yung initial comment natin dito. Convoluted description of its primary purpose. Primary ang pinag-usapan Yung paggawa po ng program, hindi yan yung primary. Kasi ang program, mayroong purpose para saan siya. Dapat yung purpose na yun ang primary purpose. Ang program po, ang system po is the tool, to achieve that purpose. At ano man yung purpose, nandito nakalagay e-commerce, retail and services. Nagiging secondary yung primary purpose. So dito pa lang, pumapalag yung namumuhunan sa ating bansa. Kaya natanggal. Ang problema lang, hindi ma-terminate ito. Kasi hindi naman sila yung may-ari. Napatay na yung may-ari. So ang pamilya ng may-ari siguro magpatuloy nito. Kasi hindi po namamatay ang korporasyon dahil namatay na yung nagtayo, yung sole stockholder. So anong gagawin ni Sitaw dito na ini-exploit din ni Sek? Na dito pa lang mali na yung sinabi ni naghahanap ng butas si Sek. Basically. So, enter New Sitaw Corporation. On 12 May 2023, New Sitaw Corporation was granted a certificate of registration by the Commission under Company Registration with the following incorporators. So ito yung 3 Filipino na incorporators at 2 Malaysian nationals. Pero sa pangalan nila makikita natin na ito ay ethnic Chinese. Kagaya nung nagiging CEO nila si Indonesian Widyan Chen. So, mukha siyang Chinese. So, baka Chinese talaga siya. So, yun po ang pumalit doon sa mga tinanggal. Ngayon, ang primary purpose ni New Sitaw Corporation, medyo maliwanag na. The company will engage in e-commerce retail business. So, dito, dahil nakalagay e-commerce, mayroon ka talagang computer program. Either in-house yung development ng software mo or binili mo sa labas, pinagawa mo, pinakontrata mo. Hindi na natin concern yon. So dito, medyo mas maliwanag, general yung term. Although doon sa sinasabi natin, hybrid e-commerce platform. Dahil meron siyang integrated na inventory, marketing, logistics, and customer support. Tumatanggap rin siya ng dropshipper. And on top of all that, ang makikita sa customer ay siya ay sporting goods marketplace. Pinili niya yung sporting goods na category dahil marami pong matitibay na product doon sa ganong category. Now, nakalagay dito sa description, interesting din ito, yung Bricks E-Commerce PTE Limited. PTE, I think this is private. Define PTE in a corporate name. Private pala. Tama pala tayo, guys. So, yun po. A private limited company is a type of privately held business entity that limits the liability of its shareholders to the amount they have invested in the company. It also restricts the number of shareholders and does not publicly trade its shares. So nasa pa lang kasi ito sila
Hindi naman sila sobrang laki na kaagad. Nag-start pa lang sila. Kasi bago lang din yung BRICS. Nag-implement ng BRICS e-commerce. Yung totoong, yung BRICS talaga na organization of countries na ayaw na nila magpa-control doon sa western counterparts nila kasi palagi silang sinasanction. So ibig sabihin, hindi sila pinagpasalita kung saang direksyon yung planeta natin. Parang monopolya ng kasi western countries yung mundo. Kaya humiwalay itong, not exactly humiwalay, nag-organize sila ng hiwalay na organization. Kasi hindi sila masaya sa G7, hindi rin sila masaya sa G20 na mga groupings. Now dito tayo in the month of April 2023, the Commission began receiving inquiries information from the public that individuals or groups of persons representing an entity named CITA was soliciting or collecting money from the public in the form of an investment. Na ito guys, medyo naalarma ako dito. Kasi ito, mabigat ito Mabigat ito na accusation. CITA was soliciting money from the public in the form of an investment. Now, bakit may concern ako dito? Kasi in subsequent complaints filed dito sa SEC regarding CITA, ang ginawa ng SEC is SEC is advising the sellers to file a formal complaint against CITA as an investment scheme. Dito, nakareceive daw sila ng report na nangulikta ng pera ang CITA. Pero dito, in-advise nila ang sellers to file a formal complaint na si CITA is indeed an investment company. No? Business model niya pala ay hindi e-commerce, kung hindi siya ay nag-promote ng isang investment scheme which no seller can provide evidence to. Kasi ang alam ng seller, binibili niya sapatos. Yun po ang alam namin kasi yun ang nakikita namin. Wala pong binibinta si CITA na investment package, treasury bonds, shares of stocks. Wala pong ganon. So, ibig sabihin po nito, naka-receive siya ng inquiries, information, pero hindi niya masubstantiate itong kwento na ito. Hindi masubstantiate ng commission, Securities and Exchange Commission, yung sinasabi niya na may nagre-report. Ang nangyari po dito sa actual is, mayroong nag-inquire, legal ba itong business na CITA? Kasi yun naman talaga ang function ng commission. To make sure na legal yung business na pumapasok sa bansa. So natural lang na sila yung tatanungin, naka-register ba ito? So mag-inquire ka talaga, doing your due diligence. Ito namang may nag-report, receiving inquiries from the public. Ang hinala nito ng mga seller, isang tao lang ito, hindi public ito, isang individual lang ito. At naggumawa ng istorya para sa kanyang YouTube content, vlogger ito ng YouTube. Gumagawa siya ng kwento para pag-uusapan yung kwento niya. Naghanap buhay lang din siya outside sa CITA without paying concern to the entire dropshipping community. Again, sabi ni CITA, in-encourage niya na mag-file kayo ng formal complaint. Gather all evidence. Gather all evidence you have. Submit snapshots that they can work on para idiin si CITA at magkakatotoo yung accusation na ito na si CITA ay
investment scam. Diretsuhin na natin, wala namang ibang ibig sabihin dito. So yan. Now, to be a seller, continue tayo guys. To be a seller, a prospective investor may click the apply now button. Ito na yung dinaanan natin. Once done with the seller registration as a seller, she can choose a product. So 20 products, yun ang nadaanan ko. Yung iba 10 lang ata. Now, may mga display na sapatos, may mga t-shirt. Nasa iyo na yon kung anong di-display mo. So, initially, yung dinidisplay ko, yung magandang kulay. Later on, hindi na ako nag-focus sa kulay. Kahit anong itsura niya, ang pinofocus ko yung numero. Dahil hindi ka, doon ka kikita sa numero eh. Hindi naman sa kulay ng product. Lahat po ng products na yan ay sellable. Lahat ng dinisplay ko na nabinta talaga. Kasi pinipili na yan eh. At isa lang yung pumili, yung sitaw. Kaya yung quality, iisa lang din yung standard. Hindi kagaya sa ibang platform na tsamba-tsamba ka doon. Kaya hindi malayo na magiging popular si sitaw worldwide. Dito nga lang nasa fifth ranking na siya e-commerce. Hindi pa nga, medyo rough years pa yung first one and a half. Hindi siya naabutan ng 2 years sa kanyang regular na operation. Sa umpisa pa nga lang, medyo magulo. Dahil doon sa mga naunang officers na na-hire niya. Anyway, once a seller starts a store, she just have to wait for a buyer. Ito raw yung mechanics. However, it has been noted that a prospective buyer will not, or there is no way she can find the store of its seller member of sitaw. Gusto nilang ito yung problema eh. Gusto nilang si sitaw ay gagaya doon sa karakteristik ng lumang e-commerce platform. Dito po guys, the reason na hindi importante ito ni sitaw na may individual store na makikita ka agad ay dahil hindi siya kailangan irrelevant siya. Ang dinidisplay ni sitaw, priority niya yung product na sinesearch ng customer. Hindi kailangan makita doon sino yung nagbibinta. Yung nga mga picture yung header picture, optional yan kay sitaw Header picture ng bawat store, wala yan. At dinidisplay ni sitaw lahat ng product niya. Now, yung ultimately, pag may nakabinta ng isang product na kinikerry ng iba't ibang seller, ang algorithm ni sitaw is to assign those orders doon sa mas mabilis na mag-process. So more orders goes to the most capitalized sellers para ma-process ka agad. Kung maliit lang yung capital mo, less orders ang ma-assign sa'yo ng algorithm. Pilit nilang yan kasi hindi rin in-explain ni sitaw rin si sitaw na parang yung tindahan mo mas will gain more exposure. Pero dahil may background din ako sa programming, the way I will design it is algorithm yung mag-assign automatically yun. I-assign ko sa mas mataas yung OPR percentage. Yung OPR po is order processing rate ng isang seller. Gagawin kong factor yun para makareceive siya ng mas proportionate na number of orders whatever item na nasa store niya. So, ganun po yung logical approach dito. Pero
wala namang background sa programming itong nagdesisyon. Yan yung irony sa lahat ng regulation, ano. Yung nag-regulate walang experience sa trabaho na nire-regulate niya. Isa yan sa root cause sa problema dito. Now, tuloy tayo. If in the dashboard of each seller, there is a pending order, the seller will pay first the amount of the item. Babayaran ni seller yung amount of the item. Hindi ito accurate. May kulang dito. Tingnan natin kung ma-insert ko ha. Insert text. Subukan ko lang. Discounted amount. Yan yung tama. Hindi po ordinaryong amount kasi kung amount lang, mayroong klaseng amount yung bought by the buyer or paid by the buyer, yan yung selling amount. Itong binayaran natin is the discounted amount. Ibig sabihin, nandito yung profit natin. Okay? And we will have that profit on that day and time na pinaprocess natin yung binili ng buyer. Hindi natin hihintayin in some distant future bago dumating yung interest ng pera natin. Nag-buy and sell tayo in real time. So dyan din makukuha natin sa discounted amount na binabayaran natin ngayon yung kita natin in the form of a discount. So yan po ang nangyayari na actual. Pero si Securities and Exchange Commission, gumagawa siya ng kwento kasi. So, ito yung composition niya. Binibuild up niya yung kwento niya. Tapos nag-quote siya dito ng mga bersikulo ng Biblia ng SEC. Talagang the commission is trying to paint a certain narrative, a picture na different from the reality na na-experience ng bawat seller ng sitaw. So, ito yung ito na, nag-umpisa na siya dito. Pinapa-explain si Sitaw on March 22, 2024. Nag-join ako March 18. So 22, 18, 4 days after ako nag-join, pinadalhan ng show cause order si Sitaw. I-explain nyo nga, paano ba, anong dahilan na hindi kayo papatawan ng criminal charges? Ano pa? For offering, selling unregistered securities. Explain nyo bakit hindi kayo papatawan ng kaso dito. Criminal charge pala ang ipapataw na. Ibig sabihin ng criminal charge, ko-file sila sa court dahil yung SEC kasi hanggang administrative charges lang ang kaya nilang gawin in-house. So kung plano pala nila ng criminal charges, dadalhin nila yung kaso ni Sitaw sa isang korte. Anyway, ano pa dito? For serious misrepresentation as to what the corporation can do or is doing. Okay? Ano po yun? Alam mo guys, napabilib pa itong sumulat nito Pakita ko mamaya sinong nagsulat nito. Kasi ito, serious misrepresentation as to what the corporation can do or is doing. Papasok siya dito Ultra-Virus Act. So, pwede na siyang dumiritso dito Mahaba pa yung sinabi niya dito. Pareho lang ibig sabihin nito. Misrepresentation or going beyond what it is authorized to do. Kasi di ba ang primary purpose nakalatag naman doon kung anong gagawin niya. So yun lang ang authorized din na pwedeng gawin ni Sitaw by the SEC. So anyway, nag-nitpicking tayo ng konti. For committing investment fraud, talagang tinutuloy-tuloy na yung Pina-explain lang siya muna. Kasi hindi sigurado si SEC kung tama ba yung mga report sa kanya. Na sinasakyan naman niya din. The show cause order was sent through the declared email address. Nandito yung dapat i-email nyo. Saan ang pera namin? Except ito. Huwag niyong i-email ito. Wala na ito si Clidoro. Yung iba siguro dito, ito, Joseph. Ito, hinire lang din to. Admin PH Sitaw. Yan, pwede siguro yan. So, on April 4, nag-submit na si Sitaw ng verified answer doon sa show cause order.
In the verified explanation, it was stated that Sitaw operates as a dropshipping, a retail business, and a dropshipping business. Okay, so in-explain ko ano yung dropshipping. Tapos, Sitaw denies department's findings that once investors become a seller, she can choose the products that she wants to sell for the reason that sellers are not considered as investors. So, ginagamit palagi ni SEC na prospective investor. Mali talaga yung term na investor. Kasi iba yung context kasi niyan. Lahat naman ng negosyo may investment ka. But kung gagawin mo talaga kung ibabase mo sa batas, iba yung meaning ng investor. Yung investor kasi nandun yan sa investment houses, investment firms, bank, broker. Ito po, ipakita natin na who needs secondary license. Maliwanag po dito sa batas ng SEC. In the Philippines, certain entities are required to obtain a secondary license from the Securities and Exchange Commission in addition to their primary registration. So, here are the key entities that typically need a SEC secondary license. Investment houses. Hindi naman investment houses si Sitaw Dropshipping platform nga Brokers and dealers in securities. Ano yung securities na yan? Entities engaged in the business of buying and selling securities on behalf of clients need a broker-dealer license. So, ito yung sa stock market. Mostly, stock market yan. May mga bonds, shares of stocks. Investment companies, mutual funds, UITFs. Ito, bangko. Nakabili ako dati ng UITFs. Mabagal ang galaw. Kuminsan malulugi ka pa kasi nag-umpisa ka pala sa taas. Tapos hindi na siya tumataas. Kaya winidraw ko na lang. Lending companies, familiar lahat dito. Some of the sellers actually, capital nila is coming from lending companies. Kasi kinikwenta nila, malaki naman kikitain kay Sitaw. Okay lang magbayad ng interest sa lending firms. Pre-need. There was a time na sumikat yung pre-need companies sa hindi magandang dahilan. Investment advisors. Yan, kailangan din. Crowdfunding. Wala tayo masyadong crowdfunding dito. Sa labas marami. Non-stock. Ito, marami ito. Non-stock profit. Walang e-commerce nangangailangan ng secondary license. Credit rating agencies, wala tayo dito. Mga malalaking credit rating agencies kontrolado ng Western countries. Corporate governance and finance corporations. So, dito guys, hindi nakalista yung mga e-commerce platform. Ito yung sinasabi ko na outdated yung e-commerce natin. Hindi masyadong generalize kasi pag binabasa mo yung batas natin sa e-commerce. Kasi walang representatives na experts sa e-commerce. Wala nga masyadong matatalino dyan sa Congress Wala akong nakikita. Lahat parang naghanap buhay lang sa buong makakaya nila through government contracts, lalo na sa construction. So, kawawa yung bayan natin talaga. Mayroon lang pumasok na foreign direct investments, pero parang inaalipusta natin. Anyway, we will continue with our dissection dito. Saan na tayo? Verified answer. Okay. Ito, importante ito Sitaw denies the department's finding that once a prospective investors become a seller, he can choose the products that she wants to sell for the reason that sellers are not considered as investors. So, tama yung argument ni Sitaw dito. Sitaw actively markets its e-commerce platform. Nakita natin yung video sa Times Square, New York. Nandoon ang laki. Sitaw. Tapos mga product, sapatos, kung ano-ano pa.
Individuals choose to register as sellers voluntarily. Tama naman yun. Wala nang namimilit eh. Without the need to invest money. Nung una akong sumalpak doon, hindi ako naglagay ng pera or expect guaranteed profits from an knowledge investment within a specified time frame. Ito ha. Walang ganyan eh, specified time frame. Kasi yung paghihintay natin sa pagbalik ng pera, hindi naman yung fixed time frame eh. Yun po ay variable. Kasi yun ay shipment duration. Hindi naman natin matatansya kung gaano kabilis mag-deliver yung courier. Wala bang mga acts of God? Wala naman ganon na makokontrol natin. So yun ang nagpapabagal sa speed ng delivery ng order ni customer. So walang fixed time frame doon. Sa time deposit, naka-fix siya 30 days, 60 days, 1 year. Tapos may minimum required investment amount. Sa sitaw, variable lahat yan. Walang minimum, maximum na capitalization. Kung ano yung kaya mo lang, doon ka. At voluntaryo lahat. You can go in and out from the Sitaw platform anytime you want. Gusto mo withdrawin sa araw na to yung puhunan mo kahapon, nasa sayo yun. Kaso yung puhunan mo kahapon, kung binili mo na, paghintay ka talaga na ma-deliver mo na yung item mo. Pero kung may naiwan pa, you can withdraw any amount from your wallet balance. Anyway, it was claimed that the seller who chose Product Warehouse Solution, the seller pays Sitaw for the products chosen and purchased by him or her from Sitaw. This money is the purchase money, consideration for the sale between the seller and Sitaw, and is definitely not an investment. Okay. Tama yung abogado ni Sitaw dito. Na-explain naman na maayos eh. To answer this argument, ito, sumagot si Sek, ina-argue na niya. As mentioned in the immediately preceding paragraph, the money is the purchase money and or consideration for the sale between seller and Sitaw. So, binili daw natin, binayaran natin yung stock ni Sitaw bago ipadala sa customer. Tama yun. How come that the seller, nagtatanong si Sek, how come that the seller will be able to pay the products she wants to sell if he or she will not release or invest money? Tapos, naglagay siya ng period. Dapat question mark ito kasi nagtatanong siya, how come that the seller? Paano raw makabayad si seller kung hindi siya nag-release ng pera niya? In this particular case, seller pays the products. First, bayaran mo na niya yung product and the money she use is her capital investment. Ayan. Gusto talaga ni Sek gamitin yung salitang investment. Kasi gusto siyang pumunta doon sa investment scheme, investment contract. Yun yung direksyon na eh. Now, susundin natin to guys. Na lahat na lang ng buy and sell na ginagawa mo is part of an capital investment. Lahat na lang ng ginagastos mo sa negosyo mo, including yung pag-put up mo ng incorporation, gumagastos ka dyan eh. I-classify yan as capital investment based on this statement. Yan. Ito, mali pa yung punctuation. So, every time na mag-release ka ng pera, it's an investment money, capital investment money. Kung ang consequence nito is lahat ng mag-register kay Securities and Exchange Commission, kailangan mo ng secondary license. Kasi hindi nga nakalagay dyan yung amount eh. Walang pre-qualification. Magkano lang yung sapatos ni Sitaw? Magkano lang yung t-shirt? 200, 300. Magkano yung incorporation filing? 1,000 yun. I get. So, the more na i-classify ni SEC yun as capital investment. So, papasok ka talaga sa requirement ng secondary license. Lahat ng corporation na mag-incorporate sa opisina ni Securities and Exchange Commission. Ito yung nakakalito eh. Para sa atin,
sasang-ayon tayo dito sa ano, 'di ba? Yung salitang investment. Lahat ng negosyo naman may kailangang investment eh. But in the context of the corporate law, iba talaga yung distinct talaga yung investment houses. Gaya ng nabasa natin dito. Yan. How come that a seller will be able to pay the products he wants to sell if he or she will not release or invest money? At tapos, period. Dapat question mark yan. In this particular case, seller pays the products first and the money she uses her capital investment. So, gaya ng sinabi ko kanina, ang consequence nito is lahat ng mag-incorporate ay kailangan secondary license kasi lahat pala ng yung una mong paggasta ng pera, including yung filing mo ng incorporation papers, gumagasto ka dyan eh. Mas mataas pa kaysa binayad ni seller kay Sitaw sa product ni Sitaw. T-shirt, 200, 300. Ito na nga, nakakatakot, ano? Hahanapan tayo ng secondary license, ano? Hindi naman kailangan. In paragraph 53, Sitaw claimed that if the link posted in social media is clicked, the potential buyer will be led to the page for the purpose of creating an account as Sitaw buyer and not automatically as a seller. Ito, masyado na namang misleading ito eh. Nag-click daw sa social media, obviously, nag-click siya sa social media dito sa Pilipinas. Kasi yun naman ang pinapakita ng Facebook eh. Marami doon affiliate link ng mga sellers ni Sitaw. Yun ang kiniklik niya. Tapos, sinabi niya kaagad, mali ang claim ni Sitaw. Hindi papunta sa product ni Sitaw ang naklik niya. Alam naman siguro niya na affiliate link yun. Kasi mahilig sa affiliate yung Pilipino eh. Di ba? Kung may product na binibinta ang Pinoy, dinidisplay yung product mismo. Sa affiliate link, dinidisplay yung income. Yung snapshot ng wallet nila. Ito yung withdrawal ko. Ito yung ano ko. Sinadya talaga na gumawa ng kwento itong si Sek dito. Contrary to the... Okay. However, it did not answer the findings that a prospective buyer will not or there is no way she can find the store of its seller. Nasagot na natin to kanina. Dahil it's not necessary for Sitaw to display the identity of the seller along with the products na nandun sa search page ni Sitaw. Kasi ang primary objective ni Sitaw ay ma-display yung gusto ng customer ng mga products. Hindi yung identity ng seller. Pero nag-create ng istorya dito si Sek na dahil doon walang seller Sitaw. Mayroon siyang investors. Yan ang problema pag wala talagang background sa programming. Ang tawag diyan ay abstraction. Sinisimplify niya yung makikita ng seller, ng buyer. Tapos, sa mata ng seller din, ang makikita niya yung dashboard niya. Kasi yun ang concern niya eh. Ng mga numero sa kanyang puhunan, numero sa kanyang negosyo. Yun po yung abstraction kasi is meant to simplify, to make the platform user friendly. So kung sino yung user na nakatingin, whether buyer or seller, ina-isolate nila yung sa kabila. Kung seller ka, hindi mo makikita yung screen ng buyer. Kung nag-login ka as a buyer, hindi mo makikita yung screen ng seller. Kasi kung hindi gagawin niya ng isang platform, magulo yun. Walang focus sa gagawin ng user na yun. Dapat pag nasa marketplace yung view ng
Naka-intend lang yun sa buyer para ang buyer nakapokus sa pagbili ng item na magugustuhan niya. Part yan ng magandang graphical user interface design. Gagawin mong simplified, madaling maintindihan kung nasaan ka sa platform. On the 23rd April 24, during the conference with the council and representative from CITAO, they were instructed to present the business model of the subject entity. Magandang to. Pero dapat ginawa to within the first 3 months. Within the first month mag-testing sa platform. Testing mo yung negosyo ni CITAO bago mo pasukan ng sellers. Parang building construction yan condominium, halimbawa. Bago mo i-declare na ready for occupancy, may building officials doon galing ng City Hall or Bureau of buildings. Pupunta doon, i-check yung integrity ng building. Pag approve, saka papasok yung mga tao. Dito kay CITAO, bago sana pinabayaan mag-operate, na-test mo muna. Dahil yun ang function ng regulator Hindi mo pabayaan ng gagana ng mahigit isang taon, saka mo isarado. Ano klaseng agency yan? Maraming dito marami talagang problema. Kasi unang-una, yung basis nitong kaso na ito is may nag-complain. Kung may nag-complain, ang gagawin mo, gagayahin mo si PDEA. Anong gagawin? Mag-buy bust operation ka. Mag-seller ka kay CITAO. Doon ka mag-investigate. Doon ka mag-conduct ng forensic investigation. Ano ba ang exact nature ng business ni CITAO? Pag may nakita ka na mali, kumpleto ka na sa evidence. Hindi ka mag-solicit ng evidence doon sa supposedly nagiging biktima ni CITAO. Pipilitin mo silang mag-file ng complaint individually at nag-request ka pa na mag-present ka ng matibay na evidence. Ang problema, kaming lahat na sellers, wala kaming nakikita na investment products. Nakita namin dito, sporting products talaga. So nakita mo yung problema. Madali lang i-prove na may product si CITAO o wala. Bibili ka ng product ni CITAO. I-document mo yung process mo. I-record mo sa screen mo. Nang bumili ka, walang dumating. Pag ginawa mo yon, ika-counter ka ni CITAO. May na-deliver kami ito. So, ganun ang matino na usapan. Hindi yung mag-accuse ka, tapos you want the sellers, supposedly the victims, to prove na tama yung accusation mo. On 30 April 2024, the Council of the CITAO showed up. However, they were not able to present and submit what was required of them. The department gave CITAO another chance to submit until 6 May 2024. On 6 May 2024, the council only submitted the lease contract between CITAO and Flashline Global Logistic Corporation, but not notarized. And for the last time, they were given a chance to submit the documents within the day, initially through email, to be followed by original copies the next day. Now, demerit dito yung abogado. Kasi yung sarili niyang filings, hindi niya ninotarize. Wala naman sigurong batas na magbabawal sa isang abogado na hindi niya pwedeng inotarize yung sarili niyang papel. On 6 May, ang naintindihan ko dito, yung pinoprobe ni CITAO na meron silang product kasi meron nga silang kontrata sa Logistics Corporation. Mahina yung abogado dito talaga, napansin ko. Dapat, binigyan na lang niya ng pera yung SEC. SEC, ito, 2,000, bumili ka ng sapatos kay CITAO. Pag napansin mo na walang delivery after 2 weeks, dahil malapit lang naman 2 weeks yung abroad. So gamitin natin yung maximum na duration ng shipment. Kung wala ka matatanggap within 2 weeks, ibig sabihin walang product si CITAO.
Ngayon, kung gusto mo talaga na ibang product, ikaw na mag-allocate ng pera doon. Wala na akong budget. Hanggang 2,000 lang ako. Oh. By bust operation yon kung sa PDEA. Nigat ano lang dito. Parang baliktad yung setup ano. Kasi kung may nabili ka na product, shabu, illegal. Pero dito sa sitaw, kung may nabili ka ng sapatos, ibig sabihin legal si sitaw. Legitimate dropshipping platform. So, yun lang pagkaibahan. But the method still works kasi ma-probe mo or disprove kung may negosyo o produkto si sitaw. Given the chances that were given to sitaw, they failed to present as on how the business of sitaw is working from start to end. Napakasimpleng problema, madaling i-probe by themselves. Sabi ko na nga, bibili ka lang ng product, tingnan natin kung meron ba talagang product si sitaw. Simple lang eh. May budget naman sa intelligence funds yung yung lahat ng dyan ng gobyerno. Also, they were not able to submit documents as required by this department. Napakasimpleng trabaho lang kasi hindi nila magawa. Palaging gusto nila mag-feed kung ano yung dinidemand nila ng mga documents. 1 year from approving na pwede mag-operate si sitaw as an e-commerce platform. Securities Code defines securities as shares, participation, or interest in a corporation or in a commercial enterprise, profit-making venture evidenced by certificate contract in instrument with a written or electronic encounter. It includes shares on Ito yung highlighted na gustong targetin ni SEC. Investment contracts. Diyan siya gustong mag-focus. Okay? Hindi na natin basahin ito. Focus lang tayo sa investment contract. Kasi kung may existing investment contract tayo with sitaw, ibig sabihin po, kailangan ng secondary license pertaining to investment contracts. Yun po ang ibig sabihin niya dito. Laying down the predicate ng tawag dyan. Lahat ng nabasa natin na so far. An investment contract on the other hand is defined under the implementing rules and regulations of the Securities Regulation Code. An investment contract means a contract, transaction, or scheme, collectively contract, whereby a person invests his money in a common enterprise. Ito, napaka nito distinct ito common enterprise. Distinct characteristic ng isang investment firm. And is lead to expect profits primarily from the efforts of others. Ito, expect, the word is expect from the efforts of others. Yun po ang investment contract. Now, ang common enterprise is deemed created when two or more investors pool their resources. Investors pool their resources, creating a common enterprise. Even if the promoter receives nothing more than a broker's commission. So, characteristic ito, definition ito ng investment contract. Kung may mga ganitong nangyayari, a common enterprise, expect profits from the efforts of others, ibig sabihin yan, investment contract yan. Tapos yung pera natin, pinag-iisa, investment contract yan. Ang problema dito is, kung titingnan natin yung wallet balance natin, hindi naman pinag-isa yung pera natin Magkahiwalay ng pera bawat seller. Hindi rin nag-i-effort ang seller in conjunction with other sellers, So, walang common enterprise. Distinct yung enterprise ng bawat seller. Ang ibig kong sabihin. Meron siyang individual dropshipping account. So, yun yung enterprise niya. Using the sitaw platform. Siya may sariling schedule kailan siya mag-buy and sell sa mga orders sa mga items na subject doon sa orders na naka-assign sa kanyang account. Siya yung
magdi-decide ay saan bang order dito yung profitable sa akin. Ito yung uunahin ko kasi limited yung capital ko. Hindi po pinag-isa ang pera natin, hiwa-hiwalay bawat account. Tsaka yung customer is hiwa-hiwalay din. So separate enterprise ito. Now, titingnan ko dito ito yung